Burmans na, ano pa nga bang mga pagkain yung mga nauuso lalo na pagka malapit na ang Pasko o sumasapit ang Pasko? Hindi nawawala dyan ang bibingka. Ito ngang hotcake mix ang gagamitin ko. Then dalawang klase nga ng itlog, isang pula at isang puti. Keso at mantika. Mabilis ang paggawa na nga lang ng bibingka itong gagawin ko, kaya hotcake mix na lang yung gagamitin ko na binili ko nga sa Dali. Oy Dali, baka naman, lagi na lang kitang pinopromote aba. Madali lang naman gumawa nito, pagsasama-samahin mo lang yung mga sangkap, kagaya ng itlog, mantika, saka yung hotcake mix, tapos ay tubig, then imimekos-mekos mo lang yan, then okay na yan, pwede ka nang gumawa ng bibingka. O diba, napakadali? Pero yung natural na paggawa ng bibingka, syempre madaming sangkap yun. At dahil nandito naman ako sa bahay, pangmadali ang merienda lang, ay ito na lang nga ang mga sangkap na gagamitin ko kung ano yung nasa bahay lang. At hindi na nga ako gagamit dito ng uling. Syempre yung mga original na paggawa ng bibingka ay nagamit nga ng uling. Yung nilalagyan ng uling sa ilalim at meron din sa ibabaw. Yung mga nabibili sa mga gilid-gilid lalo na pagkasimbang gabi. Pag okay na nga itong ating mixture ay pwede na tayong simulan ng paggawa ng pancake. Naglagay nga ako ng butter dito sa kawali. Syempre mas masarap yung ating pancake pag butter yung gagamitin mo. Pag wala naman, kahit yung mantika na ordinaryo ay pwedeng-pwede naman. At sinalang ko na nga itong unang pancake. Syempre, unang salang, sunog agad. Mahina lang yung apoy dyan pero nasunog ko pa. Pero okay pa naman yan, hindi pa naman mapaitan lasa niyan kaya aari pa yan. At binaliktad ko na nga. Then luto na ito kaya isinalin ko na ito sa lagayan. Sa isang sachet nga nung pancake mixture ay nakagawa nga ako ng 6 na piraso. So 5 kami sa bahay ay may sobra pa na isa. Uuna-unahan na yan kung sino makakakain nung isa pa. At sa pangalawang salang ay syempre naman perfect na yan. Kayo ba, pagsasapit ba yung mga Pasko o kaya nga Burmans, anong mga pagkain yung gusto nyong nabibili lalo na pagkatapos ng simbang gabi? Ako, paborito ko talagang kainin yung puto bumbong o kaya naman na yung bibingka. At para ganap na ganap nga yung bibingka natin ay gagamit nga ako ng dahon ng saging. Oy, hiningi ko lang yan ha. Pinunasan ko nga muna ng basahan, saka ko naman dito nilagay sa kawali na pinaglutuan ko ng pancake. Saka ko naman susunod ay ilalagay dito sa ibabaw yung pancake. Saka ko naman ilalagay yung mga toppings na ilalagay ko. Ito ngang cheese. Quick melt nga itong ginamit ko para mas masarap. Kung wala naman kahit ano pwede mo naman ilagay. At yung pinaka-importante sa lahat na hindi mawawala pagkabibingka ay yung itlog na pula o itlog na maalat. Nilalagay ko pa lang yung mga toppings ay takam na ako. Lalo pagka luto na ito. Then tinakpan ko nga pala ito para lalong mas maluto yung ating bibingka o kaya yung toppings sa ibabaw lalo na yung cheese. O diba kitang-kita naman na nagmelt siya. Kaya titikman na natin ito at luto na. Kulang na lang ay yung nyog na ilalagay din sa ibabaw. Kaya lang dahil ito'y sa bahay lang hindi na ako bumili pa. Tara! Kain na tayo!